Hi guys, Admin Rich po ito. Komentuhan lang po natin itong isang post mga kaibigan na tungkol po ito doon sa latest survey mga kaibigan na mababa po yung nakuha ni PBBM, no? Nakalagay po dito sa post mga kaibigan, si PBBM ay merong +5 na nakuha niya na net satisfaction rating sa Mindanao, no? At si Sara Duterte ay may +73, no? Sa Mindanao. So, ako po mga kaibigan, literally, taga Mindanao po ako, ang pamilya po namin, taga Mindanao po kami. At ang akin pong reaction dito, mga kaibigan, kung titignan po natin kung sino po ba talaga ang higit na nakatulong sa Mindanao, kung yung Marcos ba o yung Duterte. Para po sa aking pananaw bilang isang taga Mindanao, kahit nung ako'y bata pa, mga kaibigan, nakita ko na po kung gaano ang pagtulong na ginawa ng Marcos sa Mindanao. In fact, mga kaibigan, si President Marcos po ang nagpaunlad talaga ng Mindanao. Alam nyo ba, mga kababayan, yung mga didishit dito na taga Mindanao, alam nyo ba na yung mga state universities, yung mga Mindanao State Universities at yung iba-iba pang mga universities, no, na basta public na inyong pinag-aaralan ng inyong mga anak, alam nyo ba na yan ay itinatag sa panahon ni President Marcos Sr.? Kaya nga mga kababayan, dapat alam natin kung ano yung mga binoboto natin, kung sila ba yung talagang nakatulong sa pagpapaunlad ng Mindanao, 'di ba? Kasi kung titingnan mo ano nga bang nagawa ng isang Sara Duterte para magkaroon ng +73 sa Mindanao at si PBBM +5 sa Mindanao? Dahil lang ba sa taga Mindanao si Sara ay iboboto yan, 'di ba? Taga Mindanao po ako mga kaibigan at nakita ko kung paano paunlarin ni President Marcos Sr. ang Mindanao. In fact, maliit pa lang ako noon, nakikita ko na ang gaganda ng mga daan ng Mindanao, ang mga bridges. Talagang palaging may mga Hapon noon no? Mga Hapon. At yung mga Hapon na to, gumagawa sila ng mga tulay, ginagawa nila yung mga daan. Kaya ang ganda ng daan ng Mindanao. Ang lawak po. Kung nakapunta na kayo sa Mindanao, ang lawak ng daan. Bata pa lang ako, nakikita ko na yun mga kababayan, kung gaano yung ginagawa noon ni President Marcos na talagang pagpapaunlad mga kaibigan, talagang pagpapagawa ng mga tulay, pagpapagawa ng mga daanan. At hindi lang yan electrification mga kababayan. Electrification na kung saan kahit yung mga bundok, yan, nagkakaroon po ng mga electric at mga patubig, mga kababayan, no? So, nakita ko, talagang ang Marcos, ang daming naitulong sa Mindanao. At pagdating naman sa administrasyon ni PBBM, mga kababayan, nakita niyo ba, inuna po ni PBBM ang Mindanao. Pinupuntahan po ang mga lugar sa Mindanao, especially mga kaibigan, itong mga farmers, mga mangingisda, na talaga namang binibigyan po ng mga tulong, mga traktora, mga ayuda, mga financial assistance, kung ano-ano pa mga kababayan, pati yung mga kababayan natin na mga mahihirap. So kung titignan natin mga kababayan, ang laki po talaga ng naitulong ng ating Pangulo BBM. And the fact na meron pang mga nagsasabi, no, mga taga Mindanao na ngayon lang nila naranasan na merong Pangulo ng Pilipinas na pumunta sa kanilang lugar at namigay ng tulong. No? Kaya nagtataka ako, paano si PBBM ay magiging mababa sa parte ng Mindanao? Sa bagay mga kaibigan, ito personally masasabi ko, kahit naman hindi kalakihan ang porsyento ni PBBM, no, sa Mindanao, hindi naman apektado no? Kasi unang-una sa lahat, mga kaibigan, dito lang naman siya bumaba sa Mindanao. Samantalang si Sara Duterte ay sa lahat Luzon, Visayas, at NCR. At isa pa mga kababayan, hindi na po si PBBM tatakbo sa pagkapangulo. Tapos na po siya Ang mga kailangan po ng mataas na rating ay walang iba kundi si Sara. Pero ang nangyari ngayon, mababa po siya mga kababayan. Kaya delikado po talaga si Sara.
Unang-una mga kaibigan, tignan natin yung distribution ng boto ha. Meron po tayong total 65.7 million voters, no? 65.7 million voters. Ang vote-rich provinces po na sinasabi ay Cebu. Number 1 po sinasabi dito, Cebu. Alam naman natin kung anong nangyari sa Cebu, di ba? Ang governor, si Governor Gwen Garcia at yung mga governors doon at mga mayors ay pumirma po sila, mga kaibigan, ng suporta po nila kay PBBM. So, solid po ang One Cebu sa kanilang pamumuno ng kanilang governor na si Governor Garcia, Gwen Garcia. Pangalawa po, Cavite. Guys, pangalawa, rich votes, mayaman sa boto, Cavite, pangalawa. Guys, alam niyo naman, Cavite is Marcos country. Marcos po ito, mga kababayan. Bakit? Dito ba naman, ang dami po dito mga proyekto ni President Marcos. Halos lahat po na mga nakatira dito ay yun yung mga natulungan ni President Marcos na bigyan ng mga lupa. Marcos country to. Kaya nga kita niyo naman, di ba? Talagang grabe, landslide talaga. Landslide na landslide si President Bongbong Marcos dito sa Cavite. Ano pa? Pangasinan. Hello. Pangasinan. Mga Ilocano to. O, kasama yan sa Solid North. Laguna. Ay, Diyos mio. Dami makamarcos din dyan. Kasi karamihan din dyan. Mga proyekto, mga pabahay. Marcos po. And Bulacan. Ganon din. O, plus malakas pa si PBBM sa NCR. Plus sa parte ng Visayas. Mindanao doon nga lang sumabit, 'di ba? Kaya eto talagang nangangalib talaga dito si Sara Duterte kasi siya talaga yung nangangailangan ng maraming boto. 'Di ba? Kita niyo? Oh, eto yung sa SWS. Oh, 55%. Si Sara naman 44%. Ang laki po ng binagsak niya. Galing sa 61%, 44% na lang. 'Di ba? Ang laki po ng kanyang nilagpak. Pagdating naman po sa Okta Research, mga kababayan, ito naman po ang nangyari. Bumaba din si Sara at mataas si PBBM, mga kaibigan. So, si PBBM po, patuloy po siya na tumataas. At eto naman po, si Sara ay patuloy naman pong bumababa. Kaya mga kaibigan, talagang mahihirapan talaga. No? Mahihirapan talaga dyan. Si Sara Mau. Ang pinakabagong political preference survey ng Okta Research Group tiyak na pagpipiyesta na naman ng mga magkakalaban sa politika. Sa second quarter tugon ng masa survey ng Okta Research, lumalabas kasi nasa nakaraang 3 buwan na bawasan ang mga taga-suporta ng grupong Duterte mula 20% noong March 2024, nasa 16% na ito ngayong Hulyo. 4 percentage points po ang binaba. Sa kabilang dako, ang suporta naman para sa grupong Marcos ay lumakas naman mula po sa 31% noong Marso, bumaba dito ng 5 puntos sa 36%. Siyempre, ang tanong ng mga magkakabangga sa politika, ang suporta po ba sa mga Duterte ay direktang lipat sa mga Marcos? Madali sanang sabihin yan pero mahirap ang patunayan sa mga datos. Anong dahilan ng pagbabago? Ang sabi po ng Okta Research, maaaring dahil yan sa walang patid na banghayan ng dalawang pandig magmula po noong Enero. Pero maaaring dahil yan sa ilang mga programa na pinatupad ng gobyerno. Ang lalong mas kapansin-pansin, kahit nagkakagulo po ang dalawang grupong ito sa itaas, halos hindi naman gumagalaw ang numero ng tradisyonal na oposisyon o yung alyansa ng Liberal Party mula sa 4% ng first quarter nasa 5% na ngayon. So, inconsequential po ang galaw. Ang malinaw po dito, kung nagagawan man ng suporta ang dalawang dating membro ng unit team, di naman nakikinabang ang dating oposisyon.